Nang dahil sa konsepto ng filosofiya, napapaisip tayo tungkol sa taglay na kadakilaan at lawak ng sanlibutan. Napapalawak nito ang ating mga kaisipan na siyang nagiging dahilan upang magkaroon ng kakayahang makipag-ugnayan sa mundo na siyang pinakamataas na layunin ng bawat isa. Ano nga ba ang halaga ng filosofiya? Sa panahon ngayon, marami ang nagsasabi, wala itong silbi, puro debate, at hindi praktikal. Pero, totoo nga ba ito? Ang mga ganitong pananaw ay bunga ng malaking pagkakaintindi na ang sukatan ng halaga ay laging praktikal at pisikal. Ang agham, oo, nagbibigay ng makabagong teknolohiya, pero ang filosofiya ay nagbibigay ng direksyon sa pag-iisip. Ang filosofiya ay hindi para sa pagmamaliit, kundi para sa pag-unawa. Ang tinatawag na praktikal na individual ay laging gutom sa pagkain ng katawan, pero nakakalimutang may pagkain din para sa isipan. Kahit pasagana tayo sa material, paano naman ang kahulugan ng buhay? Ang filosofiya ay hindi lang koleksyon ng sagot, ito ay paraan ng pagtatanong. Tinuturuan tayo nitong questionin ang nakasanayan, alisin ang dogma at buksan ang ating isipan sa mas malalawak na posibilidad. Kahit hindi laging may tiyak na sagot, pinapakita ng filosofiya kung gaano karami pa ang hindi natin alam. Pinapanatili nitong buhay ang ating pagkamangha sa mundo, isang pagkamanghang matagal nang namamatay sa sobrang kasiguraduhan. Kung hindi tayo mag-iisip, mananatili tayong bihag ng mga paniniwalang minana natin mula sa komunidad, relihiyon o bansa. Ang filosofiya ang nagbibigay sa atin ng kalayaan mula sa mga ito. Itinuturo nito kung paano ang tanong ang siyang mas mahalaga kaysa sa sagot. Sa huli, ang filosofiya ay hindi para lamang sa sagot, kundi sa pagbubukas ng isip, sa pagpapalawak ng imahinasyon, sa pagbibigay saysay sa ating koneksyon. Bilang tao, sa kalawakan, sa isa't isa, at sa ating sarili. Ito ang halaga ng filosofiya. Hindi ito simpleng pag-aaral, ito ay pamumuhay ng may kamalayan.